Sa pagkakataong ito, panandali mo na po tayong tumayo at tayo darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain na kung saan ang pag-aaral po ng kanyang mga banal at buhay na salita at ang buong pagkakataon, aking pong pinagkakalob sa ating mahal na mga ngaral sa hapong ito to our beloved preacher, beloved Brother Noli Cortez. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved. Preacher, Brother Rene Malari, minamahal tayo malalangin. Opo, dagalan Diyos mong banal sa matamis. At makapangyarang pangalan mo, aming pinakamalapang sumisana pa. Nagpapasalamat kami, O Diyos. Hallelujah, sa gito pagkakataon muli. Sa araw na ito, pinakalob mo sa amin, nakapagsamba kami sa iyo, sa Espiritu Tuhan. Pasalamatan ka namin sa lapapala biyaya dito sa afternoon session ng mga anak sa lugar ito. Maraming salamat. Napakabuti mo, O Diyos. Kaya kung paano pinagpala ng lesan gawain kanina at bahagi ng gawain ngayong panghapon. Ikaw din magpala maglangis sa magitan po ng banal salita na dadalhin po ng abang lingkod. Langisan mo po ko, Diyos, sa kanasaka po. Wala akong magagawa. Minsan na pa, ilagay mo po sa bibig. Dapat ko sabihin, pagkausapan namin banal na salita, tumimo sa aming puso, aming sa gawain, pamuhay, malapinol. Suwad lang gawa ng kaway. I bind the power of darkness. Cast out! In Jesus' name, bless us, Lord. Bless the word. Bless the children, I pray. In the mighty name of Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Praise God. Bago lahat, ako po muna nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila, pagpaparangal sa ating napakabait na Diyos. Amen. Wala iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise God. At ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang na Evangelista Wildis Ladameda, ang huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa ating mahal, ginagalang sa pastor, sa kanilang mga turo-aral, hallelujah, ating tinuturing kayamanan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, at sila pong ginamit instrumento na ating dakilang Diyos, kaya nating nakilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ating tagapagligtas at nagpapagaling sa ating masakit at nagmutugon sa ating madalangin at nagpupuno na lahat ng ating pangangailangan. Palapakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord! At sa kanya pong mga mahal na anak, hallelujah, praise God, sa ating kapamangaral, kapamanggagawa, praise the Lord, mga beloved instrumentalist, praise the Lord, hallelujah, at sa inyo po minamahal ko kapatid sa ating dakilang Diyos dito po sa second session, mga kapatiran natin dito sa Pangpalay, praise the Lord, at sa patuloy na nakikinig sa live page ng sa Pangpalay, all over the world, hallelujah, pagpalain tayo lahat ng ating pinakamalapay noon, amen, praise God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Minamahal, dahil mag-iisang taon na po, isang taon na yata, tama? Yung pandemya, since March, year 2020, 2021 na ngayon, nasa kala natin ay pagtapasok ng January, mawawala na. Pero hindi pa rin pala. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil ngayon po medyo maluwag na, pwede na pong bumiyahe. Hallelujah, at wala na pong travel pass. Ito'y dakilang pagpapala para sa ating lahat. Amen? Praise God. Kaya kung pwede na po siguro mag-isahan na lang, kasi nakakapagod din yung, di man tayo nagreklamo. Preach ka umaga, preach ka ng hapon. Pwedeng parehas, pwedeng iba. Depende sa leading. Samantala, pag isahan na lang, di ba maganda, full blast. Pagkatapos ng gawain, break na. Kanina, pagkatapos ng break, pagkatapos ng gawain, di pa pwede mag-break dahil magpipreach pa rin. So, pag naayos na yan, marahil pwede na po tayo mag-isahan ng banal na gawain, depende po sa leading, depende sa kalooban, at ipapaalam din natin sa ating beloved pastor through beloved children. Kaya mas maganda patuloy tayo makiisa para matapos na yan. Dahil yan, beam na lang yan sa gitna. 3 I-beam na lang daw ayon sa ating beloved engineer. Kaya sa mga kapatiran na may mga kaya, may mga extra money o may mga tinatago dyan, mas maganda. For the glory of God naman po yung gagawin, praise the Lord, para at least pwede na siguro tayo mag-isahan na lang kung anong kalooban. Amen? Masaya po ba kayo? Amen. Lahat masaya at pinagpala, magtaas sa kamay. Sumigaw ng praise the Lord. Amen. Ang hindi, magsabing amen. Hindi kayo masaya? Ba't nag-amen kayo? Sabi ko, ang hindi, magsabing amen.
Pakinggan po natin ang mga salita. Amen? Praise the Lord. Dahil sa oras na ito, minamahal, pag-usapan natin, pag-aaralan natin, salita nating dakilang Diyos, pagkain po ito ng ating mga kaluluwa, dapat sincero, alert sa pakikinig, huwag kukurap, para walang word po tayong mamiss. O lahat ng salita na ating dapat pakinggan, ay ito'y papasok sa ating puso't isipan upang ating itong ipamuhay. At magsabing, praise the Lord. Because every words or every commandment of God written in the Bible, we're subject to obey. Lahat po ng salita o utos ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia ay dapat po nating sundin. Amen? Nakahanda na po ba kayo makinig? At kung magpakinggan nyo, handa na po ba kayo sumunod? Talaga po? Sige, pakinggan natin. Umpisa natin. Kelly, praise the Lord. Mateo, Kabanatang 22, ang talata po'y 36 hanggang 40. Guro, alin baga ang dakilang utos ng kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen. At magsabing, praise the Lord. At magsabing, amen. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. This is the first and greatest commandment of God to every people. Lahat po ng mga tao inuutusan ng Diyos na ibigin siya. Hindi basta ibig lang, kundi sabi buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Kaya lahat ng mga kasalanan tao na nabubuhay sa daigdig na ito, lahat sila bagsak sa words na to. Naniniwala po ba kayo dyan? Sabi nga, kung tutusin at titimbangin, lahat ng tao ay kapos. Kung ang batas ng tao dapat sundin, dahil pag hindi, magmumulta ka, ikukulong ka, o masisira ka sa batas ng tao. Masigit lalo sa batas o utos ng Diyos. Maka-amen po ba tayo? Sabi, ibigin ang Diyos ng buong puso, unat, dakilang utos ng Diyos sa mga tao. Mula pa noon, minamahal, sa ugat ng ating lahi, wala pa tayo, nandito ng utos, na dapat ang tao umibig sa Diyos, na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. First, and greatest commandment. Second, sabi, love your neighbor as yourself. Yan yung mag-amen. Mukhang may kagalit kayo. May kagalit kayo na kapitbahay, ha? May kagalit kayo na kapatiran. Hallelujah. Pagkasabi ko, ibigin din natin ating kapwa, kagaya ng sarili. Sabi, kapwa nga, ibigin. How much po yung kapatid? Everybody say, praise the Lord. Sana, perfect po tayo. Pasado po tayo sa words na ito. At yan po'y sinimulan at pinangunahan ng ating mahal at kinagalan magulang sa mahal na Panginoon na talagang inibig nila ang ating dakilang Diyos na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Dahil bago sa mga aral, ginawa niya muna. Nakita na mahal na Panginoon, totoong umiibig ang ating mahal. Ginagalan na magulang sa mahal na Panginoon sa Kanya ng buong puso. Kaya araw-gabi nagpupuri. Sabi ng ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon, ang pagpupuri ay pagpapahayag ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. Hindi magagawa ng taong makasalanan ang umibig sa Diyos. Bago niya maibig ang Diyos, yung kasalanan niya, pagsisiyan niya muna. Magpakumbaba. Magpasakop. Humingi ng tawad. Kaya sa atin, bagay ang salitang ito. Everybody say, praise the Lord. Pero kung susukatin, isa-isahin
sa hanay ng mga anak, hanay ng mga magulang, hanay ng mga binata, ng mga dalaga, ng mga preacher, workers, choir members, instrumentalists, lahat inuutusan ng Diyos. Ang tanong, umiibig ba tayo sa mahal na Panginoon? Taas kamay, umiibig sa mahal na Panginoon. Instrumentalist. Oh, wala ko hindi kayo nakikinig. Very good. Si JR, may import po tayo from main church. Si, ano to, Erwin. Hindi ba si Erwin? Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! Yan ang sabi ng Biblia, minamahal. At sabi sa dalawang utos na ito, ay napapaloob ang lahat ng utos ng Diyos. Dalawang utos lang, lahat, pati 10 Commandments nandyan. Huwag kang yuyukod sa samba sa mga ginawang larawan tulad ng larawan ng hayop dito sa lupa, tao, maging sa papawid, ibon. Iyan yung una. Pangalawa, huwag kang papatay. Hindi ko na sigurado. Basta, andyan sa 10 utos, huwag maglanakaw, huwag mangangalunya. Pag iniibig mo ang Diyos, lahat yan, magagawa mo. Meaning, pag iibigin mo ang Diyos, matatakot ka sa Kanya. Kylie, sundan po natin, bago ko ipagpatuloy, 2 talata. Praise the Lord. Sa Aklat ng Juan, Kabanatang 14, Talatang 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dito po sa unang aklat ng unang Juan, Kabanata 4, ang talata ay 11 hanggang 12. Ito si 13 na Ecclesiastes po. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 12, ang talata ay 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Palapakan natin pinakamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, kung ako iyong iniibig, Diyos po ang nagsasalita, sabi ay susundin niyo ang aking mga utos. Ang palatandaan pala ng taong umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. Everybody sa Lord. Yung una at dakilang utos ng Diyos, ito ang dapat nating ipasa ng lubos. Kasi hindi ka nagagawa talaga ng masama kapag iibigin mo ang Diyos. Pangalawa, sabi, yung kapwa mo, iibigin mo. Lalo yung kapatid mo. Huwag mo nga awayin. Huwag mo ichichismis. Huwag mo ire-report. Huwag mo titirahin patalikod. Hindi pag-ibig yun. Ang pag-ibig, uunawa ka sa kapatid mo. Ipagpe-pray mo siya. Sasabihan mo siya with open heart. Na walang galit o takot, pangamba ko naman sabihin niya, importante, ipapada mo sa kanya. Kaya mo siya sinasabi, kaya mo sinasaway, dahil mahal mo siya. Everybody sa praise the Lord. Ikaw naman na kapatid na minamahal, sinabihan ka, huwag mo misinterpret. Kaya ka sinabihan dahil galit, hindi. Kaya ka sinabihan dahil care siya sa'yo. O love ka niya. Binasama mo, ang dating, parang ang dating siya, personalan na lang. Hindi pag-ibig yun. Ang tanong, papasa ka sa salitang ito? Di ba hindi? Gusto niyo bang bumagsak, lumabag sa batas utos ng Diyos? Di ba hindi? Ang gusto lumabag, taas kamay. Sumigaw ng praise the Lord. Di pa ako tapos, sumigaw na kayo. Sabi ko, makinig eh. Ano ba yan? Naglalakbay kayo. Dito kayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano, kaya ba? Utos ito eh, na mahal na Panginoon. At pabor sa atin dahil hindi na tayo tinatawag na makasalanan. Napabilang tayo sa tinatawag na mga banal o anak ng Diyos o pinapaging banal ng Diyos.
So yung ugali ng hindi banal, ugali ng makasalanan, dapat hindi na natin ugali. Kasi yung mga makasalanan, titirahan, nagchichismisan, nagbabalatan, nagpapayabangan, nagagantihan. Dahil walang pag-ibig sa kanila. Para isa lang nag-amen ha. Tatamaan na tayo ha. Tatamaan, taas kamay. O ayaw po umamin. Praise the Lord! Para hindi lata, pero kita ng malapay nung kung sino tinatamaan. Pero tulad ng aking sinasabi, tinatama lang po tayo. Maka-amen po ba? Everybody sa praise the Lord! Eh sabi ng Biblia, minamahal, ibigin mo yung kapwa, kagaya ng sarili. Kasi pag iniibig mo pala ang kapwa mo, sarili mo rin iniibig mo. Kapag inaaway mo pala ang kapwa mo, inaaway mo rin sarili mo. Ang tanong, paano ka umibig? Sa kapatid mo. Praise the Lord. Meron ba umiibig sa kapatid? Palulungkutin mo. Di ba pag iniibig mo, pasasayahin mo? Meaning, gagawan mo siya ng mabuti. Yung mag-i-enjoy siya, yung maliligayahan siya. Ganon ang ginawa ng mahal na Panginoon sa atin. Iniibig niya tayo, hindi lang salita. Bumaba nga siya sa kanyang trono. Bumaba siya dito sa lupa, iniwan niya kanyang magandang trono. He left the splendor of heaven. Nagkatawang tao siya. Para tayo tubusin sa pagkasala. Para hindi na tayo mapunta sa impyerno. Yan ang love. Sa kabila na marami tayong kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Binigyan tayo ng chance o pagkakataon na makalapit sa Kanya. Na dapat lahat tayo parusahan dahil sa kasalanan natin. Pero dahil sa pag-ibig niya, hindi niya tiningnan na tayo nagnanakaw, nagsisinungaling, nangangalunya, marami tayong ginagawa kalokohan. Hindi niya na tiningnan yun. Para ayaw maniwala ang iba. Hindi nag-amen. Praise the Lord! Di ba? Ganun po yun eh. So, kung iibig din tayo, huwag mong titignan yung kamalian ng kapatid mo. O ba na argabyado ka? Aargabyuduhin mo rin. Mali yun. Ugali at pamamaraan nyo ng mga taong walang pag-ibig sa Diyos o mga taong hindi umiibig sa Diyos. Ang mga taong umiibig sa Diyos, pinapamuhay kung ano nakasulat sa Biblia. Dahil buong katungkulan ng tao ang matakot sa Diyos at galapin lahat ng utos ng mahal na Panginoon. Huwag kang pipili, huwag mo ka mamimili na kung ano lang gusto mong sundin, yun lang susundin mo. Hindi pwede yun. Kung baga papasok ka sa school, ang gusto mo lang math, dahil paborito mo, magaling ka sa math, paano yung science, paano yung Pilipino, paano aralin palipunan. Sa elementary na high school, pagdating ng college, tataas yung level niyan. Magiging thermodynamic, pag college ka la. Tama? Thermodynamics, mga college student. Beloved doc. No? Sa aralin pala po na magiging sociology. Ano pa? Yung science. Psychology ba yung science? Iba na. So, tataas yung level nun. So, ganun din tayo, minamahal. Na kung saan, habang tayo'y nag-aaral at patuloy nag-aaral, nag-level up po ang ating kaalaman, natatapos natin yung bawat level ng antas ng pananampalataya natin, minamahal, praise the Lord, hanggang tayo umiibig sa mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord, umiigting din at pinag-iiginin natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Sa pamagitan po ng pamumuhay, pagsasagawa, pagsasakatuparan. Dahil maganda kung lahat tayo umiibig sa Diyos. Meaning, lahat tayo susunod. First and greatest commandment of God sa atin, bagay na bagay. Amen? Ang tanong, iniibig ba talaga natin ang Diyos na totoo? Ang ating kapwa? Ating mga asawa, ating mga anak, ating kapitbahay, ating mga manggagawa. Amen kayo ng amen. Mamaya, magsalita kami na hindi tama. Ganyan pala siya, kala ko ganda ugali. Pag may pag-ibig ka, huwag ka agad mag-jump to conclusion. Uunawa ka. Ganun po yun. Hindi agad, kala ko perfecto, galing mo salita. Yung pala, salita lang. Naghahatol ka agad. Pag umiibig ka, tulad ng Diyos, hindi humatol. Hindi tayo natulad. So dapat ganun din maging damdamin natin.
Pag ginawan ka ng masama, kung totoong umiibig ka sa kapatid mo, gantihan mo ng mabuti. Yung sabi ng Biblia, overcome evil with good. Romans chapter 12, verse 21. Kung hindi mo iniibig ang kapatid mo, hindi mo ginawa ng mabuti yung kapatid mo na gumawa sa'yo ng masama, bagsak ka sa talatang ito. Ayaw niyo mag-amen. Praise the Lord! Pero hindi ka naman ginawa ng masama, tapos ginawa mo masama, lalo yun. Bagsak ka lalo. Hindi ka naman ginawa ng masama, ginawa mo masama. Gawain ng mga makasalanang tao ang gumagawa ng masama sa kapwa dahil hindi umiibig sa Diyos. Pag umiibig ka sa Diyos, wala kang gagawing masama sa kapwa. Di ba? Alat gumagawa masama, taas kamay. Oh, bumaba. Magsabi, praise the Lord. Sabi ko, makinig eh. Hindi pa ako tapos eh. Napapaloob pa rin dun eh. Nag-praise the Lord kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat ipamuhay po natin ito, minamahal. At kahit di natin ito sabihin na ginagawa natin, nakikita naman na mahal ang Panginoon yan. Lalo't nakikita rin na mahal ang Panginoon na kung hindi natin ito ginagawa, lalo nakikita ito na mahal ang Panginoon. Paano na? Pag mag-rapture, love mo ang mahal ang Panginoon, hate mo kapatid mo, pwede ba yun? Pag love mo mahal ang Panginoon, love mo rin kapatid mo. Kung love mo, anong gagawin mo? May isang brother na may asawa na. Yung isang sister sa malayong lugar, may asawa rin. Tawag ng tawag. Nagpakilala pa ng preacher. Binerify ng sister kung talagang preacher yung pala, hindi totoo. Kung love mo ang Diyos, may asawa ka, huwag kang manliligaw sa may asawa rin. Ginugulo mo yung pamilya ng iba. At pag tinanong ka, sinabi mo, hindi. O tingnan mo, nagsinungaling ka pa. Kung iniibig mo ang Diyos, hindi ka magsisinungaling. Dapat sabi, pasensya na po, nabigla lang ako, dadala ako kay Naan, talagang naganda ka. Ang ganda niya kasi, kaya tinext ko, tinawagan ko, hindi mapigil, patawarin mo, fasting lang po ko. Kung totoo yun, aaminin mo. Totoo, tas di mo inamin, nagsisinungaling ka. Palagay mo ba, umiibig ka sa Diyos niyan? Hindi. Dahil hindi kayo yun, kaya sabi hindi. Paano pag kayo na? Yan ang problema. Praise the Lord! Di ba? Huwag nang gagawa ng masama. Gawain ng makasalanan, gumagawa ng masama, ng gugulo, ng wawasak ng pamilya. Satanas yan. Pinasukan ka na pag ganyan. Ngayon, hindi mo alam, dahil kala mo, Diyos pa rin pumapasok sa'yo, di puri-puri ka eh. Lukso-lukso ka, awit-awit ka, kala mo may Diyos pa rin eh. Yung pala, sige, puri ka para hindi halata, para okay lang, ano gawin mo? Walang problema dahil naka-PM naman eh. Private message. Puri ka para kunyari init ka. Pero ligawan mo yung sister. Oo nga, sige, salamat. Salamat po, Panginoon, ginagano mo pa. Hindi mo lang, niloloko ka na ng demonyo. Pag umibig ka sa Diyos, may takot kami din sa Spirit. Ay, sadali. Sis, patawad, pasensya na po, hindi na po maulit. Dapat ganun. Hindi atay mo pang ma-report. Pag na-report ka, kusapin ka, tawagin ka, ginawa mo, hindi po. Kaya nag-deny, kaya nagsunagaling, dahil natakot. Natakot parusahan, natakot disiplinahin. Takot ka pala disiplinahin. Takot ka pala maparusahan. Huwag kang gagawa ng labag. Di ba? Kaya kung pag-ibig sa Diyos ang umiiral, pati sarili mo, kontrolado mo, binabantayan mo. Dahil umibig ka sa Diyos, ayaw magkasala at ayaw mong bigyan ng kalungkutan ang mahal na Panginoon. Tama, mali. Ang nagsabing mali, magsabing praise the Lord. Oo, nakikinig kayo. Palakpakan muli natin. At tiwala Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! Sundan po natin, Kylie. Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kabanatang 2, Talatang 10. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Amen. Tingnan mo, marami kang ginawa. Alam ba, 99%
ginawa mo yung utos, pero may 1% hindi mo nasunod. Bali, wala raw lahat yun. Kaya hanggat maaari, huwag sasablay. Oo, tao tayo, hindi pa tayo perfecto, pero pag iniib natin ang Diyos, ito ang magiging persa, lakas, para masakatuparan natin na almost perfect na masunod natin ang kalooban ng malapilon. Dahil hindi ka magliliwat, hindi ka magpupuklan ng puri, panalangin, araw-gabi, basa ng Biblia, kabanalan, lahat, katwiran ng Diyos, gagawin mo araw-araw dahil mahal mo ang Diyos eh. Araw-araw mo sa kausapin, araw-araw mo sa purihin, araw-gabi ng iyong buhay. Yan ang gagawin mo. Pag umibig ka sa Diyos, sabi, igalang mga magulang. Oh, mga anak, makinig. Dapat kayong mga anak, masunurin sa magulang. Magalang, umiibig sa magulang. Isa yan, nakasakop na pag iniibig mo ang Diyos, nandyan na rin yung paggalang mo sa magulang mo. Ibig sabihin, pag kinagalang mo, huwag mong sasagutin. Uy, ang lakas ng amen. Parang may kilala. Praise the Lord! Huwag ka lang mga tuwiran, tama ka o mali, dahil magulang mo yan bilang paggalang, sarado mo bibig mo. Eh kung sasagot pa, pag mga tuwiran ka pa, lapastangan yan. Tama, mali. Ang mga sumasagot sa magulang, mga anak, magsabing, thank you, Lord. O, ayaw magpasalamat, natutuwid kayo. Ayaw nyo umamin. Praise the Lord. Diba? Kung iniibig at ginagalang na, iniibig natin ang Diyos, gumagalang tayo sa magulang, so huwag tayong sasagot. Iba, hindi ka sumasagot, sumisigaw naman. Nanay! Saan ka? Minsan may ganun, tatay! Puri na! Kapatay, puri na po. Nanay? Dapat ganun. Hindi mo bibigyan ng kalungkutan magulang mo. Dahil isa yan sa utos eh. Igalang magulang. Ando doon na yung pagrespeto. Ando na yung pag-ibig. Ando na yung pagbibigay ng takot sa magulang mo. Ibig sabihin ko, ano ayaw ng magulang mo, yun ang hindi mo gagawin. Pero kung anong gusto ng magulang mo, yun ang gagawin mo. Tanda rin yan na umiibig ka sa Diyos. Everybody sa praise the Lord. Ano? Kaya bang ipamuhay ito? Kasi dito lang tayo, halimbawa, may konting grudges lang. Kailangan pa bang iparating sa nakakataas? Dapat bumabalik tayo sa nakakataas. Ang dami ng problema ng mahal na pastor, beloved children. Idudulog pa natin doon. Imbis na makaisa tayo makabalik at makabawas ng pasanin problema, dinidiretso natin agad doon. Ang tanong, pag-ibig ba yan? Okay lang mag-report, basta tama. Okay lang, basta walang personal. Para maituwid yung i-report. Pero may mga nakatalaga naman eh. Doon muna idulog sa nakatalaga. Eh pag dinediretso, ibig sabihin, wala kayong respeto, o kaya wala kayong tiwala doon sa mga nakatalaga. Hindi pa nga humahakbang, nag-iisip na hindi maganda. Isa pa rin yan dapat, kapag umibig ka sa Diyos, always positive. Huwag mong iisipin nakakampihan kasi, kaya hindi. Pero kung may motibo ka na talagang kakampihan, walang problema yun. Basta, maganda mag-report, basta constructive. Ikabubuti, ay kaayos ng lahat. Hindi personalan. Para lang makaganti ka, magre-report ka, hindi naman tama. So, mali yun. Ang paraan ng pag-ibig, pagmamahal sa kapatid, pasiyahin mo siya. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo siyang sagutin. Huwag mo siyang astahan ng hindi tama. Nagkakaintindihan. Everybody sa praise the Lord. Dugtungan natin kaili po, praise the Lord. Sa unang Juan, Kabanatang 4, ang talatay 6 hanggang 10. Tayo ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. At ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakakilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at ng nakakakilala sa Diyos. Sa 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito'y nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin,
sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Sa 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Oo, palapakan natin natin pinakamahal na Panginoon. Yan po sabi ng Biblia. Minamahal tayo sa Diyos, nakikilala tayo ng Diyos, at kumikilala rin tayo sa mahal na Panginoon at kanyang salita nasa puso po natin at dapat ating itong pinapamuhay. Amen? Dahil tayo mismo rin ang makikinabang tulad ng palagi namin sinasabi, hanggat sumusunod ka sa utos ng Diyos, tama yan. Walang mali dyan, wala kang magiging problema. Pero once na lumabag ka, yan. Iba kasi mali na, nagmamalaki pa, pinaninindigan pa, mali rin yun. Sa atin na mga pinagpalang tunay, tayo mga nasa Diyos na, mapagpakumbaba na tayo, mapagpasakop na tayo, mapagpatawad na tayo, mapagpasensya na po tayo, mapagbigay na po tayo, mapagpainuod na po tayo, mapagpaubaya na po na tayo. Ginagawa ba natin yan? Iba hindi makasagot. Patulong tayo sa malapeno pag hindi pa natin kaya. Kung tutusin, kaya natin yan. Una, ibigin lang natin ang Diyos. E pag inibig natin ang Diyos, ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa, araw-araw, every moment of your life, tulad ng pinakitang perfectong halimbawa ng ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon. Talaga, glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Pag may apply natin yan sa buhay natin ito, ibigin natin ang Diyos. Malinis ang isip, araw-araw. Malinis ang puso, araw-araw. O, dahil, siyempre, inibig mo ang Diyos, isip mo siya, pinupuri mo siya, kinakausap mo siya. Siyempre, iniibig mo, di ba? Pag iniibig mo isang tao, gusto mo makita, gusto mo makausap, gusto mo lagi kasama. So, ganun din. Pag iniibig mo ang Diyos, gusto mo siya lagi kausap, gusto mo lagi iniisip, gusto mo lagi siyang masaya dahil mahal mo siya eh. Binibigyan mo siya ng bagay para sa matuwa. Kung tayo nga, di ba, pag may ginigilaw tayo, maniligawan, di ba, mga kuya? Praise the Lord. Kuya Jun. Oh, hindi ka pinabasa. Sabi ko, makinig ka. Praise the Lord. Nahuli kita. Di ba, pag may iniibig, para masaya, bigyan mong chocolate, bigyan mong rosas, pag alam mo mahirap, bigyan mong pera. Basta, hindi utang. Dahil mahal mo siya eh. Di ba? Lalo ang Diyos. Natutuwa malapay na paglagi natin siyang pinupuri, pinapalapakan, tinataas kamay, kinakausap every moment. Saan tayo naroon? Ano ating ginagawa? Di lang dito sa sambahan, pati sa bahay, pati sa trabaho, pati sa opisina. Wala tayong katatakutan. Yung COVID, siya ang matatakot sa atin. Wala yan. Sa pangalan ni Jesus. Eh, pag iniibig natin ang Diyos, walang takot sa puso ni Katiting. Di baling magalit yung kapatid mo, basta chinecheck mo siya, tinatama mo siya. Bahala sa masamain niya ang concern mo para mapabuti, mapaganda siya. Pakinabang para sa kanya at minasama niya, problema niya yun, hindi mo problema yun. Hindi naman ibig sabihin nagmamagaling ka o nagmamapuri o nagmamarunong. Pero kung nagmamapuri ka, nagmamagaling at minasama niya, eh hindi yung minasama, talagang tama yun. Hanggat mari, huwag magmamagaling, huwag magmamapuri, kaya mo siya chinecheck, concern, malasakit ka lang. Dahil love mo siya. Nakakaintindihan. Sundan po natin, Kylie, praise the Lord. Dito po sa unang Juan, Kabanata 4, ang talata ay 11 hanggang 12. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Amen. Palapakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Kung tayo na umiibig sa Diyos, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Pinakita ng mahal na magulang sa malapay ng pag-ibig sa Diyos. Pinakita rin sa amin, naramdaman namin yun. Hindi pa kitang tao, hindi pa kunwari, hindi pa imbabaw. Makatotohanan talagang inibig nila ang Diyos at inibig din nila kami. Imagine, hindi kami kamag-anak.
pero minahal kami. Anong ibig sabihin yun? Nakasunod sila dito sa talatang ito. Pasadong-pasado sila sa Diyos, sa utos na ito. Hallelujah, praise the Lord! Kaya naman, pare, ina-apply din namin sa aming sarili at pinapadama rin namin sa inyo. Ngayon, kung may mamali kayo, tinatama namin kayo, huwag kayong magalit. Bagkus pagpasalamat, matuwa kayo. Itama ang iyong mali, pagmamahal yun. Pero mali kayo, pabayaan lang kayo, hindi pagmamahal yun. Maliwanag? Naintindihan? Ay, babasa pa sa Lord. So, ganun yun. Pag may mali tayo, tinama tayo, magpasalamat tayo. Dahil care na care sila sa atin. Kaya huwag magagalit. Hindi gawain ng isang Kristiyano na umiibig sa Diyos ang nagagalit para sa ikabubuti niya. Amen? Pag punong-puno ka ng pag-ibig, mahal na mahal mo ang Diyos, punong-puno ka ng pagpapatawad. Punong-puno ka ng pangunawa. Hindi ka agad magagalit. Pag-ibig ang maghahari sa iyo. Sabi, mag-ibigan sa isa't isa. Kung nag-aaway, yung iba dito, hindi natin alam. Baka Cold War, walang pansinan, bahala ka sa buhay mo. Basta ako hindi ko galit, ayaw lang kita makita, ayaw lang kita makausap. Hindi siya galit, pero ayaw makita, ayaw makausap. Meron ba ganon? May ganon. Praise the Lord! Pero dapat hindi. Kung totoong pinatawad mo siya, kausapin mo, kalimutan mo. Ugali ng umiibig sa Diyos yung umuunawa, nagpapatawad, nagpapasensya. Hindi mo isip na ikaw magaling, siya tama. O ikaw, siya mali. Ikaw magaling, siya hindi. Ang umiibig sa Diyos, lagi yung nilalagay kanyang sarili sa ibaba. Pero habang nilalagay yan sarili sa baba, tinataas naman siya ng mahal na Panginoon. So maganda yung ganun. Everybody po sa Lord. Mag-ibigan sa isa't isa. Pero pag nagagalit ka sa kapatid mo, sablay ka lang, bagsak ka lang sa salitang ito. Hindi mo na sinusunod to. Dami na natamaan. Praise the Lord. Praise the Lord. Andiyan pa ba tayo, minamahal? Pag may ibig ka sa Diyos, tinatanggap mo yung rebuke. Kaya tayo nare-rebuke because of love. Open rebuke is better than secret love. Hindi naman namin binabanggit pangalan nyo. At saka hindi namin alam na ganun ang ginagawa nyo. Kung natatamaan kayo, mahal na Panginoon ang nagpapaalala sa atin. Sundan po natin, Kylie, 4:18 at 21. Unang Juan, Kabanatang 4, ang talata po'y 18 hanggang 21. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinapasakdal sa pag-ibig. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at napapuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong maiibig siya sa Diyos na hindi nakikita? At ang utos na itong mula sa Diyos, sa kanya, ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Amen. Oh, palapakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O yan o, sabi ng Biblia, ang umibig sa Diyos pero galit sa kapatid, sinungaling. O, pag ginagawa mo ito, bagsak ka, sablay ka sa salitang ito, sa utos na ito. Paano sasaludo ang Diyos sa atin? Paano hanga malapay nun? Sa mga utos niya, hindi tayo nakakasunod, sumasablay po tayo. Hindi tayo makawala sa impyerno pag ganyan. Kulungan ng mga kaluluwang pasaway. Mga taong hindi sumusunod sa Diyos, ang bagsak sa impyerno. Kala ng mga tao, dahil sa daming problema ngayon, mag-suicide na lang ang katugunan, solve na. Hindi nila alam, doon pa magsisimula ang wala hanggang katapusang pagdurusa sa apoy na impyerno. Grabe, minamahal. Pero tayo pinagpala naman ng Panginoon. Kilala na natin siya at may pagkakataon pa tayong sumunod sa Kanya. Mahirap kilala natin ang Diyos.
Ano, miyembro tayo rito pero hindi tayo sumusunod. Kung sumusunod man tayo, 50-50 lang. Dahil pinipili na natin, gusto natin sundin at kaya lang natin yung ating ine-execute para masunod yung hindi natin kaya. Naintindihan naman ko naman ang Panginoon. Minsan bulok ka pa ng demonyo, oo, naintindihan ka naman. Tao ka lang, mahina, marupok ka, oo nga. Ikaw naman, daling mabuyo, madaling maisahan, maniwala ka. Dapat hindi mo isipin yun. Tao tayong Kristiyano na may kapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord! So sana, wala na ako marinig nag-away. Ayaw nyo mag-amen, para gusto nyo pa rin mag-away. Sana wala na ako marinig naglalabag dito. Kasi pag lumalabag po tayo, nawawala yung takot natin sa Diyos. Hindi natin nasusunod, malapay na. Hindi natin napapadama yung pag-ibig natin sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Everybody say praise the Lord. Samantala kung iniibig mo ang Diyos, ikaw mismo kusang palo, lumuluhod, umaawit, nagpupuri, umiiyak sa mahal na Pinoon. Hindi pag umibig ka sa Diyos, pag sinita ka, dahil sa mali mo, mga problema, pagkukulang, maiisip mo yan, makukumbi ka, ang dami mo ng pagkukulang, lagi kang late, ang dami ka nagpapuri, hindi ka nagiging pagpapala. Tapos, sinik ka lang minsan, bigla ka mag-react. Grabing pride mo. Marami kang pagkukulang, sinita ka lang isang beses, bigla ka nagtampo. Tama ba yun? So, hindi pag-ibig yun. Hindi spiritual ang ganun. Di po ba? Amen? Bagkus, dapat mahiya tayo. Dapat tanggapin natin, o nga naman, marami pagkulang. Patawarin mo kung malapano. Yun! Nare-realize mo yung pagkakamali. Kasi ang inisip natin, akala natin, okay na okay pa tayo. Marami na po tayong shortcoming. Maanggader moment na hindi natin pinagsisiyan. Dahil yung pag-ibig natin sa Diyos nawawala unti-unti. Dapat mini-maintain yung pagmamahal natin sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord! Kaya hindi ka mapupuklat, hindi ka puputol, hindi ka hinto sa pagpupuri panalangin sa Diyos. Utos niya yan eh. Pagpapadama ng pag-ibig sa Diyos, yung magpuri sa Kanya araw-gabi. Bata, matanda, may asawa o wala. Basta maisip ka, puri ka, awit ka, samba ka, samba ng Panginoon, palugdan mo siya. Hallelujah, praise the Lord! Kaya tatlong sunod na talata, bago tayo awit, pakibasa na po lahat ng verses. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 10, talatang 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsiinom man, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalululuhati ng Diyos. Sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, ang talatay 8 hanggang 9. Katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na kautuhanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na iyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos, ang kapayapaan ay isa sa inyo. Pilipos, kabanatang 4, talata po'y 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Oo, palapakan natin pinakamamala pa yung sulat. Pagsabi, praise the Lord! Sabi, do all things for the glory of God. Ano man ating iinumin, kakainin, pagpe-pray, at may kadugtong, lahat ng bagay natin gagawin ay nakakaluwalhati sa Diyos. Yun ang ating pakaisipin, pakatandaan, lalo na ito sa Pilipos 4:8, 9. Ano man mabuting ulat, kaibig-ibig, katotohanan, yan sabi, minamahal, ay lagi natin isipin, yung bagay na magagaling. At good report. Hanggat maaari, ililipap mo yung kapatid mo. Tanda na mahal mo. Hindi itadown mo. Dahil gusto mong gantihan sa kasalanan ginawa sa'yo. Mali yun. Hallelujah, praise the Lord. Ano bang bagay na narinig sa atin, narinig natin, tinuro sa atin, dapat ito'y ating gawin. Amen? At ang Diyos na kapayapaan sa atin, so walang problema. Pero once na may mali tayong ginawa, sumablay po tayo sa sinasabi ng Biblia. O marami tayong sablay sa sinasabi ng Biblia, hindi natin nasusunod. Paano yun? Pag mag-rapture, aasa ba tayong kasamang kukunin?
Di ba hindi? Marami tayong sablay eh. Pero pag marami tayong sinusunod, o malamaharang ang halos, nagsumikap tayo na masunod ang utos ng Diyos sa kahabagan, yan natin magkasala, ayaw natin malungkot ang mahal ng Panginoon, pati ating isip at puso, ayaw natin maramihan, dahil love na love natin ang Diyos. Minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, igagawin mo yan, pamumuhay mo yan. Sabi lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So, gawin natin ito. Minamahal, hindi tayo malulugi, hindi tayo magdurusa. Kung kaya ng iba, kaya rin nating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Yung paglingkod, mula nung inibig ko ang Diyos, wala na akong naging desire para sa akin sarili. Hindi ko na inisip ko ano magiging future ko. Binata pa ako nung nakakilala sa mahal na Panginoon. Hallelujah, nag-graduate ako. Pagka-graduate ko, nag-apply ako sa isang malaking kumpanya. Nakalimutan ko na yung natanggap pala ako, pero nirefuse ko dahil airport yung tatrabahuan ko. Sa Palpo ako nag-apply. Pero nirefuse ko yung tinanggihan ko, kinalimutan ko dahil ayaw ko mawalay. Maraming tukso noon. Umpisa ko palang kapagiging Kristiyano. Umpisa pa lang nalinis ako, tapos marurumi na naman, kaya ayaw ko, sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko na lumayo sa'yo, nakilala na kita. Kaya, bigay ko buhay ko, nagdesisyon ako, bigay ko buhay ko, dahil mahal ko ang Diyos! Sa pangalan ng Jesus, glory to God! Kaya sabi sa 1 John chapter 3, verse 18, last verse, kindly, pakibasa, idugtong po natin, bago tayo awit. Unang 1:18 po. Hallelujah. Sino una makakita, pakibasa? Kindly, praise the Lord, bago tayo awit. 3:18 ng Sa Juan. unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 18. Mamunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Oh, yan po, minamahal. Huwag lang isip, huwag lang salita, bagos dapat sa gawa at katotohanan. Talagang sasabi mo, I love you, Lord, pakita mo sa gawa. At talaga mahal mo ang Diyos, huwag ka lang kumuha ng masama. Ibigay mo ang Diyos buong puso, buong kaluluwa, kaya araw-gabi ikaw mismo magpupuri, papalakpak, aawit sa Diyos, kakausapin mo siya, at takot na takot ka lang kumuha ng masama, at ayaw mo na malayo pa sa Kanya. Gagawin mo yun dahil pinapalakas niya tayo. Sa tuwing tayo naghihila, tinutugon tayo sa ating madalangin, iniingatan tayo, sa anumang kapamandiskan sa panganib, kaya may mga patuto, lumalaki, may malaka Panginoon ng Diyos, nananaig, nagpapayag sa bawat sa atin. So, kung i-maintain po natin, minamahal na bagay na yan. Hallelujah. Matutuwa, malulugod ang Diyos. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ayaw nyo mag-amen. Magmahalan, mga Diyos na pagmamahalan. Hindi karnal. Hallelujah, espiritual. Bilang mga anak ng Diyos, magkakapatid tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kung may pinaplano kang masama sa kapatid mo, dahil ginawang ka ng masama, stop mo na maya. Pagsisiyam mo yan, magagalit ang Diyos sa'yo. Nalulungkot ang malapen pag nagpaplano tayo ng masama. Lalo kung nakagawa na tayo ng masama, pagsisiyam natin, stop na. Kaya ba? Kaya po? Para na Jesus! Sabi natin, I love you, Lord. Ba't ang hina? I love you, Lord. I love you. Dapat todo. Mahal mo ang Diyos with all your strength. Hallelujah, praise the Lord. Kaya mapagpuri ka, bigay todo. Iba ayaw magbigay, ayaw mo sumigaw, dahil ayaw mapaos. Hindi ka mapaos, hindi mo nang pinapadama yung strength mo, pagmamahal mo sa Diyos. Dapat ipadama natin lahat. Amen? Siya umibig una sa atin, bago tayo umibig sa Kanya. Kaya pinagpala tayo. Kayang-kaya natin ngayon ibigin ng Diyos, basta sundin natin Kanyang utos. May nagtuturo sa atin, may gumagabay sa atin, may nagpe-pray sa atin. Ang ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon, beloved children. Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, pinamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, God bless atay awit. Kung may bagong bisita, come forward. Lapit kayo dito sa harap, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun na lang mula sa simula. Minor. Sana na-absorb po natin, na-reach po natin yung pinapahabot na malabas sa ating mga puso. Bawat sa atin, brothers, sisters, lahat tayo mga anak ng Diyos, magmahalan, mag-ibigan. Hallelujah, magpanalanginan.
magpatawaran, magtulungan. Hallelujah. Ipakita natin sa Diyos na makatotohanan tayong umiibig sa Kanya sa pamagitan ng pamumuhay o pagtupad ng Kanyang salita mulat sa simula. Hallelujah. Hindi natin mensahe yung lyrics. Saan mo man dalhin ang buhay ko, hindi ako makahihindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako susunod sa'yo. Mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Kanya. Palugdan mo siya. Hindi mamadali aking susungin. Alam ko ika'y naghintay sa akin, pagpapahingayin sa iyong piling. Hallelujah. Oh, pagpapahingayin sa iyong piling. Oh, sasabihin ko, God, ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa iyo'y nakita ko, Jesus, buhay at pag-asa. Hallelujah. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Hallelujah. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Sabihin mo at aking susundin lahat ng iyong mga balakid. Aking itong pagyayabanin pagkat mahal ka sa akin. Mahal ka namin, Lord. Love you, Jesus. O Jesus, Mahal ka sa amin. Sing song. at sasabihin At ipadama pag-ibig natin sa Diyos. Sa pamagitan ng papuring awit na ito, minamahal. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya ang Diyos na mapagmahal. Puno ng pag-ibig sa atin. Sa iyo'y nakita ko. Yes. Buhay at pag-asa. Oh, at ako ngayon may buhay na walang hanggan. Sasabihin ko, yes Lord, love you. Love you, Jesus. Salamat sa mga kabutihan mo, paalala, pagtutuwid mo namin. Ayaw mo kami marumihan. Hallelujah. Ito mo kami manatiling malinis. Glory to God, glory to Jesus. Hallelujah. at ako may buhay na walang hanggan. At ako may buhay na walang hanggan. Saan mo man dalhin ang buhay ko, ay saan tayo dalhin? Pagmahal natin ang Diyos, wala reklamo, sunod! Sakripisyo totoo, paglingkod sa mahal ng Panginoon, pag-umibig ka sa Diyos, handa ka magsakripisyo! Diyos ang masusunod, hindi tayo! alam mo ang Hallelujah! aking tatahakin. Hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Hindi sa magugulang natin. Kung ika'y naghihintay sa akin, Oo! pagpapahingay sa iyong piling. Papahingay tayo sa langit, buhay na wala kang pangako niya. Hindi ka magtiis, hindi ka magsakripisyo, hindi ka ibig. Langit ang punta natin, buhay na wala kang. Hallelujah! Sigaw! Taas ka ba? Sigaw ka lang pa! Hallelujah! Panginoon, purihin ka. Love you, Jesus. Oh, mula pa sa simula, sa'yo'y nakita ko. Buhay at Pag-asa. anak ko ngayon may buhay na walang hanggan. Sabihin ko, kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula, sa'yo'y Nakita ko, buhay at pag-asa. Alam ko, may buhay na walang hanggan.
wala hanggan tayo, minamahal. Just imagine, may buhay na wala hanggan tayo. Pag-ibigin natin ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip. Araw-gabi natin buhay. Utos niya ating sinusunod. Hallelujah! Siya ang laging nasa isip natin. Siya ang laging natin kinakausap. Yan ang totoong pag-ibig sa Diyos. Mapalad tayo dahil ang nagturo sa atin. Pinakita nila totoong pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. Hallelujah! Kaya kaya rin natin ang gawin. Kung talagang ating ibibigay ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Hallelujah! Susuko natin lahat sa Diyos. Kaya-kaya natin gawin, lalo na tutulungan naman tayo ng Diyos. Dahil siya maghahari, mananahan sa ating puso, minamahal. Hallelujah! Hindi ka mag-iisip ng masama pag umibig ka sa Diyos. Hindi ka rin magsalita ng masama. Lalo't hindi ka gagawa ng masama. Pag mahal na mahal mo ang Diyos, walang problema, walang kasalanan. Hallelujah! So walang magagalit sa'yo. Dahil mabuti, maganda ginagawa mo, matutuwa ang mga tao. Hallelujah! Nakakakilala sa iyo, nasa palibot mo, lalo't matutuwa ang Diyos! Hallelujah! At ito'y ating napatunayan. Yung pagbabago ng buhay, hindi natin mapayaran sa Diyos. Pagpagaling ng ating mga karamdaman, alatasan mga problema, pag-iingat sa ating araw-araw, hindi mo ibigin ng Diyos. Hallelujah! Kung inibig mo, ipanatili nating ibigin ng Diyos hanggang tayo nabubuhay, hanggang tayo may lakas, buong katungkulan natin ang sumunod sa utos ng Diyos. Hallelujah! Bata, matanda lahat, dapat gawin natin ito. Una at dakilang utos ng Diyos sa tao. Hallelujah! Hallelujah! Dapat kung magpuri kayo, bigay todo. Huwag kang mahiya, huwag kayo tahimik. Hallelujah! Huwag patulog-tulog. Hallelujah! Masigla ka lang pupuri. Masaya ka umawi sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Lagi ang dalaman ng Panginoon. Kung tayo pag umibig sa Diyos, gusto natin lagi sa kausap. Ganon din ang Diyos. Gusto niya lagi tayong kausap. Lagi tayo nakikita. At lagi niya rin nararamdaman yung pagmamahal natin sa Kanya. Di ba ang ganda nun? Hallelujah! Pag nagmamahal ka sa Diyos, sinong demonyo lalapit sa'yo? Pag hindi ka nagmamahal sa Diyos, maraming demonyong lumulukob sa'yo. Gusto mo ba yun? Hallelujah! Kung hindi mo gusto, ibigin mo ang Diyos. Hallelujah! Mahirap sumunod kung ayaw. Pero pag gusto, kaya-kaya sa pangalan ni Jesus. Napakadaling sumunod. Pag gusto mong ibigin ang Diyos. Iwagsi ang kasalanan. Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Pagumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Itataas tayo ng Diyos. Yung posisyon, yung kalagayan, yung sweldo, yung nais, desire ng ating mga puso. Ikagrant ng malapanon yan kapag pinapadama mo ang iyong pagmamahal sa Kanya. Hallelujah! Mangangako ka sarili mo. Hindi ka nagagawa ng masama. Iibigin mo ng kapatid mo, mahal mo sa buhay. Kapatiran, lahat, ibigin natin dahil unang iniibig tayo ng Diyos. Hallelujah! At una nating ibigin ng Diyos bago ating kapwa, pangalawa ating sarili. Pag umibig tayo sa kapwa, iniibig na natin sarili. Ganun po yun, minamahal. Sana ma-enlighten ang lahat. Sana may pamuhay natin ito lahat. At paghanapang ito sa ating lahat, kung ating ito isa sa katuparan. Hallelujah! Lalo na nalalapit na po kanyang pagbabalik.
Hallelujah! Mandatory na sa ibang lugar ang vaccine, ang National ID System. Ayan na po, napakalapit na talaga. Talagang babalik na sa kukunin na po tayo. Pero tulad na aking sinabi, hindi tayo dapat mag-alala. Humangamba, lalo na sa darating na malakas na lindol. Ang NTC lagi nagwa-warning. Sa March 11, meron drill. Para pag dumating daw malakas na lindol, alam natin natin gagawin. Kahit alam mo yung gagawin mo, pag wala kang Diyos na tagapagligtas, mapapahama ka pa rin. Samantala, pag nasa Diyos tayo, walang lindol, pahabag na magtatagumpay. Disgrasya panganib na magiging pabaw sa atin, bagos tayo po ang angat na angat dahil iniingatan at iingatan tayo natin dakila Diyos. Hallelujah. Sige, minaman, magkipagkunahin kayo sa malapay na pinapangkat yung mga baguhan. Hallelujah. Taas yung kamay nyo. Ate, kuya, Neng. Ilan taon na yung bata? Ilan taon na po yung bata, Nay? Ilan taon na po yan? 7? Sige po, taas kamay. Pikit mata, sumunod kayo. Sabihin niyo po, malapay ng sus. Ako po, ang napapasalamat sa oras na ito na aking narinig ang iyong banal na salita. Kaya ngayon, ako lumalapit sa iyo, humingi ng kapatawaran sa lahat po na aking mga kasalanang nagawa mula nang ako'y nagkaisip hanggang sa maoras ito. Mahal pa ng sus, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Mahal pa ng sus, gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at katotohanan. Mahal pa ng sus, iligtas mo po ako sa puna aking mahal sa buhay at isulat mo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Jesus, aking tinanggap. Amen, amen. Kami na naman pagpalan Diyos sa mga banal. Salamat sa ilang kalong tutumanggap sa iyo. Patawarin mo sila, isulat magkalapalas sa ng buhay. Ligtas po sila sa mga naglamangal sa buhay. Nawa hindi ito po unatuloy ng kalang pagkakalala sa iyo. Gusto pa magiging simula na sila pa'y makakasama na may maglingkod sa iyo. Malapay noon kung paano pa pinagpala, ganun din sila pinagaling binago, tinugon, ingatan, ganun din po sila. Malapay noon hanggang sa pagbabalik at gawin mo sila instrumento pa ng kaligtasan pa ng marami. Nakalang pagkamanakamumal sa buhay, kapitbahay, pagpalay mo sila mula ngayon hanggang sa pabalik sa pangalan ni Jesus. Tapos sa madalangin, sa unang palaman ng pastor, I pray in Jesus' name, amen, amen, praise the Lord. Bapo kamay, Kuya Ate Neng, ang kaligtasan po may apat po na reglamento, bali dalawa pa lang po nasasagawa niyo. Una po yung pananampalataya sa isang Diyos na nagkatawang tao lang iba kundi ating malapay ng sus. Dapat lahat ng sumasampalataya sa Kanya, praise the Lord, ay kailangan sumunod. Sabi ng Biblia, whosoever believeth in Him should not perish, hindi mapapahamak, but have everlasting life. Pagkus merong buhay na walang hanggan. Kaya bilang may buhay na walang hanggan, di basta-basta yon, laki po ating sakripisyo. Ito na nga po yung pagsisisi. So hindi na tayo maghahangat pa na gumawa ng kasalanan, pagkus kakabuhayan na po natin yan. Yung tinatawag na godly repentance o makadiyos ng pagsisisi, huwag na po natin balikan, lalo na alam natin hindi tama yon. Kumbaga sa damit na marumi, hubarin na natin. Bihis tayong malinis na damit, masarap sa pakiramdam pag malinis ang ating suot, lalo na sa ating kaluluwa. Amen? So yun po yun. Pagsisi kasalanan, pagtanggap sa malapay ay pagtanggi sa kasalanan. Amen? Kaya ayawan nyo na yun. Pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan sa kapagpataw natin kasalanan at tatanggapin natin kaloob ng Espiritu Santo. So magpapabautismo po kayo, hindi sa pilitan, kusang loob, at ito'y walang bayad. Ang layunin, hindi para maging membro ng JMC, kundi para mapatawad ang kasalanan. Kasi pag mapatawad kasalanan, lilis ang puso, lilis ang isip, papasok ang sabi ng kaloob ng Espiritu Santo, diyan magsisimula ang pagbabago ng buhay. Ayaw na natin mag-isip ng masama, ayaw na natin magsalita ng masama, lalo't ayaw na natin gagawa masama dahil meron tayong kaloob ng Espiritu Santo. Once na, tayo po ay mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen? Lilinis na po tayo. Yan sinabi, bound for heaven. Bubukas na punto ng langit. Dahil walang maruming pupunta sa langit. Bago pupunta, lilinisin muna. Tulad namin, marami rin kami dati. Nagpabautismo, naglingkod. Ayun, naglilinis kami. Hanggang ngayon, kabaga, pinapanatili namin. Sana, ganun din kayo. Hindi kayo na pa rito dahil may problema kayo, dahil sakit karamdaman, gusto malutas, gusto masolve, gusto gumaling. Secondary lang yan. Ang first priority ay gusto nyong maligtas ng inyong kaluluwa. Sa langit, magbaba ng buhay na luwanggan. Yun po ang dapat hangarin, okay? Ang pangapat po, bautismo sa Espiritu Santo, Diyos po magsasagawa, magpatuloy po kayo. Walang lugi. Nandito kayo sa tamang paglilingkod. Walang kinatakutan kahit demonyo. Sa pangalan ng Jesus, Diyos lamang po ang aming kinatakutan. Pag napabilang kayo dito, tuloy-tuloy kayo dadalo, lagi kayo dadalo, di kayo absent, yan, sabi ng Biblia. Tanda na iibig na rin kayo o umiibig na rin sa mahal na Panginoon.
kayang-kaya ng ibigin ng Diyos. Then nagsisi na kayo. Lalo na mamaya pag nagpabautismo kayo, lilinis ang puso, isip, kaluluwa. Madali na po umibig sa Diyos. Amen? Sige po tayo manalangin, taas kamay. Ano mga ating mga problema at suliranin? Hallelujah, hinaing. Ang Diyos ay mapagpakumbaba. Ang Diyos po ay nagpapatawad. Ang Diyos po ay puno ng sagana. Hallelujah, puno ng kapatawaran. Banayad sa pagkagalit, sagana at dakilang kanyang kagandahan ng kalooban sa bawat sa atin. Hindi pa nga tayo naglilingkod, di pa tayo umiibig sa Kanya, minahal na tayo. Lalo ngayon na umiibig at iibig at umiibig pa ng gusto sa malapay, lalo tayong iibigin ng malapay noon. Hallelujah, sige po, let us pray. Mapagpalang Diyos mong banal, matamis, magkapaglapangalam, may pinakamamala pa Diyos, narito po kami minsanan pa, dumudulog po kami sa aming mga pangailangan. Ikaw nakababatid ang mga problema, kayang-kaya mo tulutasin sabay-sabay at aming karamdaman, kayang pagalingin sabay-sabay. Sama na roon, na kami aming mahal sa buhay, na humingi ng tulong, na gumaling ng sakit. Ikaw aming takbuhan, ikaw aming kalungan, ikaw ang Diyos na kailang manggagamot. Ano man taglay nilang sakit, karamdaman, malala o hindi, ikamamatay o hindi, kayang-kaya mo pagalingin, napakasimple lang sa iyo yan, makapagarihan ka Diyos. Hallelujah! Sa aking malayong lugar na kung saan sinaroon ng aming mamahal sa buhay may sakit, aputin mo, mapagpala mong kamay. Hallelujah! Hindi naman sila hindi namin kilala, pero lahat kilala mo, man na Panginoon. Lalo na umaas at sumasampalataya kami ngayon. Sa unang palangin ng mga pastor, mag-aming pangailangan bayarin gastusan, ikaw mag-provide, magpuno. Panginoon, ikaw namin asahan, mahal Panginoon. Hallelujah! At special namin dalangin patuloy sa aming mahal, ginagala, Evangelista, Wildes at Almeida, ang mabang buhay pa at malusog at tawagan sa pagbabalik, alang-ala pa po sa mga tao, wala pagkaligtasan. Hindi lang sa bansang ito, pag sa buong daigdig, sa kutuing panahon natitira, maging ang mga beloved children, mula pangalan ka bunso, beloved children, Lord, grandchildren, lahat, beloved preachers, work, mga kapatid, mga uwi, manugtog, manggagawa, lahat, mga sympathizer, televiewer, radio listeners, webcast viewer all over the world, proclaim ang kanilang pag-ibig, biyaya mo sumagana sa amin, kasi pagbalik sa pangalan ng Jesus. Tama-sama dalangin, in Jesus' name. Amen, amen, praise the Lord. Minamahal, ipatong natin kanang kamay sa ulo at ang alawang kamay sa parte karamdaman kung meron banggatin, anumang cancer, leukemia, TB, diabetes, high blood, ulcer, pneumonia, sipon, lagnat, trangkaso, lahat, sige po. Panginoong katawan, high blood, lahat. Sa pangalan ng Jesus, mademonyo sa katawan niyan. Rebukein sa pangalan ng Jesus, umasa sa mampalataya. 100% ang ating panampalataya, 100% kagalingan, kalutasan. Pag 50%, 50 lang din. Depende sa ating panampalataya. Sige po, hallelujah. At sa way, na lahat masakit karamdaman, tulad cancer, leukemia, TB, diabetes, kasaut, kasaut, kasaut. Build, Jesus name. Pride, evil, love, let's of the place, bring glory. Lesbianism, homosexualism, carnality sa palasos, katikasan puso, sa palasos, lumampot, in Jesus' name, mga problema malutas, financial problem, marital problem, Jesus name be solved. Hallelujah, weaknesses cast out, poverty cast out, kawalang panampalataya, pagkalilang palalamig, sa palasos cast out, in Jesus' name, hallelujah, lumayas ka sa pangalan ng Jesus, we claim the victory, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, praise the Lord, minamahal, asa natin ang Diyos ay tumugon bilang pasalamat. Be honest, lahat ng pinagaling, lahat ng nakaramdam ng pag-ibig, hipo ng malapantas kamay. Praise the Lord. O tumingin kayo sa likod, minamahal. Lahat po kami pinagpala, pinagaling, gin kayo. Hallelujah. Sa bilang pasalamat, let us shout and jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sigaw, taos puso, walang magbibiro, seryoso, sincero. Ang hallelujah, praise the Lord, heavenly language po yan, powerful words po yan. Meaning, glory, honor, power, salvation, kaluwalhatian, kapangyarihan, karangalan, kaligtasan mula sa Diyos. Kapag ilapang gipman, instead na magmura ka, hallelujah, praise the Lord na lang. Powerful word pa yan, demonyo tatakbo. Sige po, basta malinis sa puso, very effective na. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Talapakan natin, malapay. God bless you po, minamahal. We love you so much. Just love you more tayo makabalik sa ating upuan. At tayo dadako sa ating announcement. Praise the Lord. Amen. God bless po, beloved preacher Noli Cortez. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Ang lahat magsabing praise the Lord. Glory, glory to our loving God. Purihin natin pinakamamahal ng mga Panginoon. Mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating pong mga announcement, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, ay para lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? At tayo po ay nagpapaabot ng ating pong dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, 10 ng kanila pong mga minamahal na mga anak, at sa buong beloved Almeida family, at patuloy po
ang pag-aalaala sa ginintuang alaala ng ating pong minamahal na Pastor Lina C. Almeida. Purihin ng Diyos sa pinagpalang araw po sa ating mga minamahal na mga ngaral na ating kapiling. Sa araw na ito, sa ating pong church elders, beloved workers, beloved choir, beloved instrumentalist, sa lahat po ng ating minamahal at iniibig na mga kapatiran, baguhan at datihan, maging sa ating mahal na bisita. Welcome po sa balalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bago po tayo dubako sa ating pong mga announcement, mga minamahal, tayo po muna ay magkakaloob ng ating pong special offering for church improvement. At buo pong pagkakataon ay akin ang pinagkakaloob sa panalangin sa ating pong beloved Brother Jaime Dongallo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved Brother Joey. Manalang tayo minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Dakilat magpagpala na yung mga banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamasus, hallelujah. Sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Will Estrada Almeida, lalo kami mahal panahon magkaloob na aming special offering upang ito'y magamit sa iyong banal na lubusan. Basbas pagpapalayan lubos ang kanang negosyo at hanap buhay, mahal panahon, hallelujah. At balik mo hindi mabilang, mahal panahon, ang mga tapat magkaloob. At tinadalangin ng mahal panahon, kabagan mo kami, mahal panahon, na patuloy kaming maging kabalikat sa iyong banal na gawain. At walang mahanap buhay, mahal Panginoon. Bigyan mo sila magkakitaan at sunod gawan, mahal Panginoon. Sila hindi magkibahagi sa pagbibigay. Pagpalain mo kami lahat. Ito ay among samot dalangin sa matamis at makapangyarihan ang pangalan. Magpinagamasus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Jesus might be glorified. His resurrection power is moving in this hour. That Jesus might be glorified. That Jesus might be glorified. That Jesus might be glorified. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved one.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, at tayo po'y darako na sa ating pong mga announcement. At sa ating pong minamahal na mga kapatiran na may malabis pong pagpapala, kung nais niyo pong mag-donate ng materials in kind, bakal, hollow blocks, simyento, buhangin, graba, kayo na po ang dumiretso sa hardware. Para pagdating po dito, materialis na magagamit para doon po sa ating nakabimbi na project. Alam niyo po bakit, mga minamahal? Sapagkat dito po sa center aisle, medyo malapad po ang expansion. Medyo makapal-kapal pong I-beam ang ating pong bibilhin para matibay po ang pagkakasalansan ayon doon sa strength o length ng ating pong gagawing slab. Amen? Purihin ang Diyos at para po sa kaalaman ng ating pong minamahal mga kapatiran, para po sa church improvement, narito po yung listing ng ating church improvement. Noon pong March 5, 2021, Friday service po ito. Tayo po ay nakalikom ng halagang 1,000 at 8 piso at 25 sentimo. Noon pong March 5. At meron pong nagbigay o nagkaloob, nag-donate ng 20,000 pesos para po sa church improvement. Anonymous po ito, 148 pesos, 75 centavos. Kaya po ang ating pong total special offering for church improvement ₱96,600 pesos and 85 centavos. At ang ating pong expenses, doon po sa ating naipong special offering, construction materials, bakal, hollow blocks, welding rod, gas para po doon sa ating acetylene, blessing po ng gumagawa ng ating pong second floor. Praise the Lord. Nagkakahalaga po ng 19,376 pesos and 25 centavos. So, ang remaining balance po natin for church improvement for a total of 77,224 pesos and 60 centavos. Praise the Lord. At ating pong binabati ng happy birthday ang ating pong beloved brother Lionel David. Happy birthday po sa inyo, mahal na kapatid. At ang pagbati po, nagbubuhat sa ating magulang sa mahal na Panginoon, sa ating pong beloved preachers, beloved workers, at beloved brethren. Amen. Praise the Lord. At patuloy din po sa ating minamahal ng mga baguhan po ang ng Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Sa ating pong minamahal na mga baguhan, mga minamahal, tayo po ay nagdaraos sa malalagawain na ating dakilang Diyos. Sa gawin pong ito ng Sapang Palay. Araw po ng Miyerkules, tayo po nagsimula alas 10 ng umaga at natatapos po tayo alas 3 po ng hapon. Ang Friday service po naman, nagsisimula din tayo alas 10 po ng umaga at natatapos po tayo alas 4 ng hapon. Ang ating pong Sunday service, tayo po ay nagdaraos ng malalagawain 2 beses po. Pagka-araw po ng linggo. Yung pong AM session, tayo po ay nagsisimula alas 7 po ng umaga at natatapos tayo alas 11 ng umaga. Sa hapon po naman, alas 12 po ng tanghali nagsisimula at natatapos po tayo alas 4 po ng hapon. Purihin ang Diyos at patuloy din po tayo sa pagsubaybay sa malalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa radio. Araw-araw po ito from Monday to Saturday. Ito po ay sa Talapihitan, DCME, 1530 kHz, AM band mula po alas 11 ng gabi at natatapos po alas 12:30 ng madaling araw.
upang tayo po ay araw-araw na kumakain ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating kalakasan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at pagkain ng ating pong mga kaluluwa. Purihin ang Diyos. At doon po sa ating pong pagbabible study, paki-plus na lang po sa monitor. Doon po sa ating minamahal mga kapatiran na malapit po sa lugar ng ating pong mga Bible study, kayo po ay dumako upang sama-sama po natin papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Purihin ang Diyos. At doon po naman sa mga kapatiran na nais pong magkaloob ng kanila pong special offering for car project. Patuloy pa rin po yung ating pag-iipon ng pambili po ng service. Praise the Lord. At makipag-ugnayan na lamang po sa ating pong mga authorized person kung kayo po magkakaloob ng ipong special offering for car project. Ganun din po naman sa ating instrument fund. Tayo po'y patuloy din na nakapagbibigay ng mga special offering for instrument fund, pambili po ng mga pangangailangan ng ating pong beloved instrumentalist. Amen? Makipag-ugnayan na rin po sa ating pong beloved brother Ronnie Siosan, beloved brother Joey Prusen, beloved sister Ann Cortez, beloved sister Doris Tipase, at sa ating pong beloved sister Lorna Labarda. Sila po ang mga authorized person for instrument fund. Ganon din po naman sa car project. Praise the Lord. Makipag-ugnayan na lang po sa mga authorized person para patuloy po nating naiipon yung ating pong pambili ng sasakyan at pambili ng mga pangangailangan sa ating pong mga instrumento. Purihin ang Diyos. At muli po, aking pinapaabot po sa ating minamahal mga kapatiran kasi medyo dumarami po tayo pagka-araw ng linggo kung ating pong napagmamasdan. Meron po sa taas, sa second floor, at marami po tayo dito sa gawing ibaba na kung saan hindi po natin na-observe yung social distancing sapagkat marami po tayo mga minamahal. Amen. Kaya po, dapat po ma-accomplish na yung lugar na yon para po sa ating minamahal na kapatiran na patuloy na hinihipo ng ating dakilang Diyos ay welcome na welcome po ang ating pong mga special offering for church improvement. Purihin ang Diyos. Kung wala na pong ibang mga announcement, mga minamahal, tayo po'y darako na sa ating pong closing prayer at pangunahan po tayo ng ating pong beloved elder, beloved brother Rolando Lipalan. Praise the Lord. God bless, beloved brother Joey Prosin, co-elder. Sige po, itaas po natin mga banal na kamay para tayo magtapos sa atin pinagpalang gawain sa hapon ito. Ama namin banal, O Diyos, sa pangalan mo. Gusto mahal Panginoon, maraming salamat na natapos ang banal na gawain sa hapon ito tagumpay na patuloy mo pinagkakaloob ang kalakasan sa bawat isa sa aming pisikal, material, higit lahat sa espiritual. Unang dalangin, amin naman ginagalang mga pastor, maraming salamat, mahal Panginoon, sa BGMC, inalay papor sa Solemn Sung, Jipol Sung, mahal Panginoon, inalay ang mga choir, maraming salamat, mahal Panginoon, mabuhay na patutuo, namin napakinggan nyo ng kalakasan namin sa matamis, sa presensya, maraming salamat, mahal Panginoon, sa amin ng mahal kapatiran na tapat kakalog sa pong bagay ng susi ng pagpapala, maraming salamat, higit na pinapasalamatan, amin sayi nga dinadala namin mga ngaral na silbing pagkain namin mga kaloob, maraming salamat, espesyal namin ang panalangin, amin naman ginagalang mahal pastor, mahal Panginoon, ipagkalubong mahabang buhay, kalakasan, kalusugan mula sa iyo upang ipangarap ibang sa apat na sulok ng mundo sa Radio Television. Dalahin ko rin, mahal Panginoon, kung paano kami dinako sa lugar ta ganun pagsamantala maguriwalay gabay, patnubay, ingat sa bawat sa amin, babaw naman ng kagalakan mula sa iyo, mahal Panginoon. Dalahin ko rin, mahal Panginoon, amin sa State Pastor Rooker, Pitcher, mahal Panginoon, dalangin ko, ingatan sa Porto Manila, pati mga ulhati, sa dako ng min church, mahal Panginoon, dalangin ko rin, mahal Panginoon, sa araw po ng Wednesday, muli kami ibalik sa dako ng papurihan, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan, pagpalaan kami lahat, unang dalangin, amin naman ginagalang mga pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, my beloved brethren. We love in the Lord, but our ever dearest Jesus loves you more. Meron po tayong bautismo sa tubig sa ating pong minamahal na mga bisita. Tumanggap sa ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord.